Hello! Magandang araw mga ka-swimmer. Third episode tayo. Ano? Third. Ang third episode natin, dagdag pa rin tayo sa bubbles. Ngayon, ang gagawin natin, ang baywang, yung taas ng tubig. Tapos, gagawa tayo ng pahalang. Horizontal ba? Pahalang. Gagawin tayo. Sa tubig, ano? So, ito, kalahati, tubig ito. Pababa. Tapos, gagawin natin, lalabas tayo ng hangin mula sa ating ilong, di ba? Ganun tayo. Lalabas yung nasa tubig tayo. Ito sa babaw ng tubig eh. Tapos, hihinga tayo. Lalabas tayo, tapos hihinga tayo, hihinga. Papasok yung oxygen. Di ba? So, ganoon. Ang kamay natin, ganito lang ang kamay natin sa tubig. Yung paa naman natin, kung walang current yung tubig, pwede pa ganun. Yung paa. Pero kung may current, gumagalaw yung yung tubig para hindi kayo mag-abante atras, para matatag ang niyo pagtitindig, ano mo yung kanan o kaliwa, i-abante niyo. Tansyahin niyo na lang, ano? Tapos ganitong gagawin niyo. Ganun pa rin. Dahan-dahan, mabilis, pinakamabilis, tapos tigil, hininga. Ganito. Kung ganyan ang magiging ayos yan, ganyan. Di ba? Pag labas, ito no, example. Pag nasa ilalim, ang ulo natin, ano, yung mata natin, ilong, bibig. Palabas ang ere. Pahinga papalabas mula sa ilong. Pag nasa labas na, example ito no, yung ulo mo ganito, yung bibig mo nasa labas na, mag-i-inhale ka na, papasok. Yun lang ang gagawin mo. So, ganun ang ano mo. Sanayan mo lang ito mula sa dandahan, mabilis, pinakamabilis, tapos pigil, pahinga. Pag nagpigil ka ng pahinga, wala ka ng oxygen, huwag kang hihinto hanggat sa masanay ka. Katulad ng binaballs natin na hanggang sa feeling mo normal na, saka ka na mag-rest, relax. Huwag munang hihinto hanggat hindi mo nasanay yan. Okay. Ngayon, nasanay mo yan, apat na, ready na tayo. Example, ang bubbles, magagamit rin natin sa pagtatalon. Kung ito yung tubig, ang pagsisisid, dive, pagsisisid. Dalawang klase. Pahalang, horizontal, di ba? Pahalang. Kung ikaw, dadive ka, example, ang direksyon mo, pahalang. Ito yung ibabaw ng tubig. Pahalang lang. Ito ang sahig. Ang pagsisisid, yung pang-swimming, para mahaba ang distansya mo na mararating, pahalang ang gagawin mo. Gadive ka na pahalang. So, example, ikaw ito, kamay mo, paa mo, yan, pahalang. Pahalang ang gagawin mo. Ngayon, kung pagsisisid naman diving sa mga malalalim, kasi dito sa pahalang na pagdadive, habang nasa area ka, mga 2 inches din, hindi sasabi sa inyo, papuntang tubig, exhale ka.
para hindi pumasok ang tubig sa iyo, sa ilong mo at makakapatuloy ka ng pagdadive. Kasi kung hindi ka gagamit ng palabas ng hangin mula sa ilong, exhale, papasok ka ng ang tubig sa katawan mo, hindi ka makakapagpatuloy sa paglangoy, kumbaga. Parehas rin ito sa diving. Sa diving, ganyan rin. Sa diving paano naman tayo? Patayo si vertical. Example, ito. Nakatindig ka. Diba? Ganito, no? Nakatindig ka. Patayo. Tatalon ka, patayo. Ito yung babaw ng tubig. Yung patayo, pag tumalon ka, ganun rin. Pag malapit ka na sa tubig, lalabas ng hangin sa ilong para hindi pumasok ang tubig. Pag umpisa, yung gagawin mo, mga 1 meter above lang muna, 1 meter yung distansya mula sa babaw ng tubig hanggang sa kung saan ka nakatayo. Mga 1 meter lang. Mag-practice ka, pataas lang pataas, pagtatalon. Kung makikita mo, mas mataas, mas lakas ang pag-exhale pag nasa tubig ka. Pag malapit ka nasa tubig. Kasi pag mas mataas ka na lugar, siyempre ang pwersa ng yung katawan pababa, mas malakas. Kaya pag exhale mo, malakas rin para hindi pumasok ang tubig. Yun ang gamit rin sa bubbles dito. Magagamit mo ito dito, kung example, mayroong diving board sa mga paliguan, magagamit ito. Bago ka tumalon, tingnan mo muna yung sahig, kung safe ba. Baka may mga object dyan na delikado, pinsala kayo. Yun ang gamit sa pagtatalon. Hindi na kailangan i-share po yung upo, tapos tatalon ka. Hindi na. Ganun lang. Tapos kung paharang naman na sisisid, dahan-dahan gusto mo pailalim. Example, ito yung babaw ng tubig. Siyempre, magdadive ka. Unang ulo. Yung kamay mo, ganyan yan eh. Ayos ganyan. Dadive ka. Kung pailalim ka naman, kailangan tingnan mo ano yung sahig na safe ang sahig. Wala akong alam. Tapos, unti-unti, pag ganun pa rin, pag nag-dive ka, pag patungong tubig ka na, exhale ka rin gamit ang ilong. Ganun din. Hanggang sa umahon ka. Kaya, kailangan isanay mo yung sarili mo. Kailangan tayo ng resistensya para makapigil hininga tayo mula sa pag-dive tapos papuntang tubig hanggang sa pag-ahon mo. Kailangan matatiming mo dyan yung pag-exhale. Puro exhale ang ginagamit dyan, walang inhale kasi may tubig eh. Ngayon, kung example, hindi ka timing, ang mangyayari, magpipigil hininga ka. So, paahon ka, nakapigil hininga ka, papasok ang tubig yan. Kaya ang technique dyan, mula dito hanggang pahahon, mayroon kang resistensya pag-exhale para makuha mo. Ngayon, paano naman yung patagalan naman ng patagalan ng sisid, patagalan sa ilalim, patuloy na pag-ensayo.
makukuha mo yan gamit ang breathing natin, yung exhale sa ilong. Tandaan nyo, mga ka-swimmer, pag nasa tubig na tayo, mula ngayon, yung ginagamit natin, dalawa lang. Exhale natin sa sa ilong. Hinga tayo papasok, inhale sa bibig. Yun talaga ang mangyayari lagi. Kung napagod na kayo, sa example, napagod kayo, kung naglalangoy na kayo, mas maganda ang pagpaparelax kung magbabubbles kayo kaysa sa taas lang kayo. Tingnan niyo, kung dito lang kayo sa tubig, sa taas, kukuha ng hangin, dito lang, exhale, inhale, dito lang sa babaw ng tubig, mas matagal kaysa exhale ka lang sa ilalim, gamit ang ilong, inhale ka gamit ang bibig. Sa tubig, yung unang gagawin nyo, pwede yung ano lang kayo, gaganon, dive. Yung tubig, dito, no? Dito sa tiyan, yung ababaw ng tubig. Tapos, parang dadive lang kayo. Pag dive kayo, gaganon lang kayo. Example, ano? Diretso lang. Yung kamay, ganito ha. Yung kamay, ganito. Hindi yung ganon. Yan. Diretso lang. Ito, nakatingin sa baba, sa floor, sa sahig. Straight lang. Hindi yung baba masyado. Hindi. Kuan lang. Level lang sa ano natin. Level lang dito. Tapos yung paa, straight lang. Hindi nakaganyan. Yung paa nakaganyan. Hindi masyado kasi pag masyado kayo gaganyan, magka-cramps kayo, hindi. Tama lang. Nakaganyan lang. Tapos yung kamay, naka-straight straight lang, ganito. Ito, pader. Ito yung tubig. Dito, sabi natin, tubig dito, pader. Pag gaganon kayo, ganun lang. Ganun ginawa ko kanina, straight lang. Ha? Okay? Yun ang gagawin nyo pag na-master niyo yung mga bubbles. Umpisa na tayo sa langoy, ha? Ngayon, umpisa na tayo paglangoy. Palagi, maraming beses katulad sa akin hanggang ngayon, naglalangoy ako, pumapasok pa rin ng tubig sa tenga ko. Pero walang problema yan, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. In case, kung dito sa kanan, pumasok yung tubig, ang gagawin nyo, tumindig lang kayo. Tapos, pagilid nyo yung ulo nyo. Dahan-dahan, makikita mo, iinit yan, may iinit, lalabas yan. Ngayon, kung hindi pala lalabas, tumalon kayo. Tulong, ganun. Tapos, ganun kayo. Huwag din yung, yung iba, nakikita ko dyan, yung ginaganon yung ulo. Hindi, walang effect yan. Masasaktan lang kayo. Yun ang palaging i-share ko sa inyo kasi maglalangoy na tayo para hindi kayo mag-alala. Kung sa kaliwa naman, anong tubig, pumasok yung tubig dito, ganun rin. Taligid kayo sa kaliwa. Tapos, kung ayaw pa lumabas, talon kayo. Talon at saka, nyo, pa kaliwa. Tapos steady hanggang lumabas. Mararamdaman nyo yan pag palabas na or lumalabas na kasi yung pinakadaanan ng tenga palabas, iinit yan. Yan. Tapos mararamdam niyo na wala na kayong problema sa tubig sa loob. Okay? Yun ang i-share ko lang sa inyo na huwag kayong mag-alala. Okay?